Binawi ng Philippine Contractors Accreditation Board o pikab ang lisensya ng siyam na construction firms na umano'y pagmamay-ari o kontrolado ni Sara Diskaya. Batay sa pikab Resolution Number 075 Series of 2025, kinumpirmang sangkot ang mga kumpanya ni Diskaya sa collusive at manipulative bidding practices, partikular sa mga flood control projects na iniimbestigahan matapos itong i-flag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Noong nakaraang buwan. Kabilang sa mga kumpanyang nawalan ng lisensya ang St. Gerard Construction, Alpha and Omega, St. Timothy, Amethyst Horizon, St. Matthew, Great Pacific Builder, YPR Construction Supply, Waymaker OPC at Elite General Contractor. Formal na binawi ang lahat ng lisensya noong Setyembre 1 at agad itong inendorso ng PCAB sa DOJ at NBI para sa posibleng paghahain ng kasong kriminal. Nang pumutok ang balitang ito, ay hindi mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang maglabas ng kanilang mga hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila. Diskaya is not the root of this mess. Investigate the congressman. Walang kwenta yang lisensya. Kahit bawiin pa yan, di na nila kailangan yan. Kasi may bilyon na ang makorap nila. Ikulong sila dapat. How about the other contractors included in top 15? Why is the investigation only centered on the Diskaya family? Dapat imbestigahan nyo din ang DPWH. Di naman yan nakapasok sa bidding kung walang backer sa mismo opisina ng DPWH. Gusto namin makita na may makukulong dekada ng ginagawa yan ng mga taga-DPWH na kapag retiro na di pa nakasuhan. Ayan na si Ted Filon, ang mabahong lihim ng Diskaya, isiniwalat niya. Aba, matindi ito. At bakit alam niya, pero yung iba na nag-iimbestiga, hindi pa. O dito po sa post ni Adjarn Chris Vlog, sabi, sa radio show ni Ted Filon, nagkaroon ng pagkakataon ang journalist na ma-interview si BOC Commissioner Ariel Nepomuceno at dito inilahad ni Ted Filon ang report na kanyang nakuha. Buti pa itong si Ted Filon, magaling ang pag-iimbestiga niya. Diba? Meron ditong mga report. Una, ang my luxury cars ng mga Diskaya ay nakapasok sa bansa sa Port of Batangas, kung saan nakadeklara ito bilang mga karneng baka at hindi imported na mga sasakyan. Paano nakalusot yan? Ako, BOC ha. Ito, galing mismo daw ito kay Ted Filon. Ito ang pangalawa. Ang importer ng mga Diskaya ay bogus. Pinuntahan ng team ni Ted ang location at address ng importer sa documents nito. Di nila ito natagpuan at ibang tao ang nasa address. Nako, tibay. Ito ang pangatlo. May perma ng customs officer ang dokumento na hawak ni Ted. Nangangahulugan na dumaan ito sa ahensya. Sa report na ito ni Ted Filon, nasabi ni Commissioner Nepomuceno na iimbestigahan niya ang intel na natanggap ng journalist dahil ngayon niya lang ito narinig. Talaga ba? Ako nagtatanong lang ha. Mas magaling pa pala itong si Ted Filon kaysa sa mga nag-imbestiga. Kasi itong impormasyon na to ay galing mismo kay Ted Filon. Yung mga ibang nag-imbestiga dyan, alam nyo ba na ganito ang ginagawa nila para makalusot dyan sa Batangas, Port of Batangas, na idiniklara dahong karneng baka. Eh di makalusot talaga. At yung bayad, malamang yung bayad nila dyan ay milyon na naman para makalusot lang itong mga sasakyan. Kasi imposible yan, napakarami. Napakaraming luxury cars na yan. Na may nag-comment dyan. Sabi ni Ronald Kiamco, ito ang sabi niya, normal na yan sa pier. Oy, dami dyan, dumadating na iba, ang laman ay maraming bayaran dyan sa loob ng custom. Ako, hindi naman siguro. Grabe naman kayo. Masyado naman kayong sa custom. Baka naman malilinis yung mga yan. Matagal ng kalakaran yan, kaya wag na kayong magtaka. Maraming under the table dyan. Bagamat, nag-work din ako dyan sa tracking, naubos na lang budget kalalagay sa mga buhaya para mabilis ang proseso ng mga papeles. Talagang talamak ang bigayan. Ayon po yan kay Ronald Kiamco. Nako, ito na, may mga nagkomento na tungkol dyan. Sabi ni Irene Jao, so they are connected to each other from BOC to Diskaya? Tanong lang naman yan. Sabi ni Julius Libayaw, walang imposible sa pera. Alam ng custom yan. Yung raid down nila sa mga Diskaya, ay alam nyo na. Tingnan nyo, may nagduda lang naman nila yan. Kung ano yung nangyaring raid nila dyan, kasi may search warrant na inilabas dyan sa bahay ni Diskaya. Sana naman, dito sa BOC, ay para hindi pagdudahan, ay dapat meron silang aksyon na gagawin dyan tungkol dito sa mga luxury cars ng family Diskaya. Kung paano nakalusot yan, at saan galing yan, sa ibinunyag
ni Ted Filon, ay ito na namang BOC ang masisilip dyan. Ito na namang BOC ang pwedeng maimbestigahan dyan kung totoo ba to. Pag walang maging action dyan dito sa sinabi ni Ted Filon, nako, magsasalita talaga yan. Hindi po takot yan pag may mga ini-interview dyan. Nako, pag nagsisinungaling ka, mapapahiya ka. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.